At kaugnay pa rin po ng lumubog na barko sa Batangas, makakausap po natin si Commander Armando Balilo, tagapagsalita naman ng Philippine Coast Guard. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Sisa po ito. Magandang tanghali po sa lahat ng mga televiewers. Opo, medyo para sa ilan po talaga na nakaranas itong paglubog ng barko, medyo hindi talaga natin matatawag na maganda. Ano na ho ang latest sa impormasyon kaugnay po dito sa lumubog na barko sa Batangas? Well, ongoing pa rin, Connie, yung search and rescue operations ng Philippine Coast Guard. Tama ka doon sa nasabi mo kanina, survivors 14. Merong isang nakuhang patay kagabi at 18 pa yung inahanap natin. Initially, 22 lang yung sinabi sa amin na crew nitong nasabing barko. No? Pero nung nakausap natin yung captain mismo, tapos hiningan natin sila ng dokumento, 33 lahat silang nandun sa ano. So meron din sa barko. wala naman ho tayong tinitignan dito kasi medyo sumobra doon sa manifesto kumbaga no na Connie, walang pasahero to. ito ay puro cargo lamang, no? Hindi, walang passenger ito pero wala siyang pasahero. Crew lang ito ng mga barko. Okay, crew ng barko. Crew lang ito ng barko. Regardless, sir, meron din ba kayo titignan kasi kung 22 lamang ang initial na nakalagay, tas 33, paano po naman ang gagawin ninyo? Wala, 22 ang nagsabi nito yung tripulante pero yung captain ang sinabi niya 33. Saka kukunti lang silang laman ng malaking barko. Okay. Sir, meron na ho ba tayong balita, syempre para doon sa mga hinahanap na mga nawawalang pasahero? Ongoing pa rin yung rescue, yung search and rescue, Connie. May mga palatandaan na tinitignan kasi may nakita silang mga life jacket at binabalikan nila yon. And ongoing pa at nag-issue na rin kami ng notice to mariner sa lahat ng barko na maaaring makadaan doon at baka may nakuha. At pagkatapos sa mga coastal community, umiikot na yung Coast Guard personnel natin. Ano po yung ikinamatay nito? Pagkalunod ba yung sinasabing sa crew? Hindi ko masabi kung ano pa, wala pang report sa amin kung nalunod siya. Pero probably she's black off the water, maaaring nalunod dito. Opo. Ano po ang update naman natin sa mga pantalan ngayon? Connie, kaninang alas 4 ng madaling araw, sinimulan na nating payagan itong mga nandito sa Batangas Port, pati yung Mindoro at saka yung Lucena. So, by this time siguro, sa kabila ng mga na-ground yung mga barko sa Puerto Galera, hindi naman ito naka-apekto at nagsimula ng magsakay ng mga pasahero itong mga barko. So, wala na po tayong masasabing mga stranded sa mga pantalan ngayon? Baka wala na. Kasi nagsimula na siyang maglayat. How about yung mga mangingisda? Opo, yung sa mga mangingisda ho, ligtas na hubang pumalaot sila ngayon? Yun ang gusto namin sabihin, no? Connie, hindi dapat magpakampante yung mga mangingisda. May mga gale warning pa rin sa ilang area, lalo na sa dito sa Zambales, saka sa bandang Subic, no? Bataan. Usually yan yung mga mangingisda na lumalaot dyan sa West Philippine Sea at dyan ang pattern, ang tahak ng bagyo. So, hindi dapat kagyat na mag-decide na mangisda. Dapat tingnan mo muna yung mga forecast ng pag-asa at saka makinig doon sa mga warnings, lalo na yung gale warnings. Doon po sa mga nawawala pang mga staff nitong na lubog po na barko, meron na ho bang mga kamag-anak na naabisuhan, nakipag-coordinate na po ba? Ano ho ang binibigay na assistance ninyo para po sa kanila? Yung shipping company po, nagpalabas na po sila ng kanilang statement at nagko-coordinate na po sila sa mga kamag-anak. So, sa ngayon po, meron pa ho ba tayong mga announcement para ho doon sa mga iba pa nating mga sasakay pa rin, para po sa kanilang mga probinsya ay makauwi para po sa bagong taon? Dahil season pa rin ngayon, sa kabila nung tapos na itong mga pagpigid sa pagsakay ng barko, tandaan naman po natin yung pag-iingat sa paglalakbay, yung safety and security should be in place. May instruction po si Secretary Tugade na tuloy-tuloy po ang ating pagbabantay dito sa mga pier. Lahat po ng mga Coast Guard units o yung mga operating units namin, based dun sa directive ni Commodore Garcia, ay dapat in place pa rin pati yung coordination sa mga shipping companies dahil
magbabagong taon, marami pa rin po mag-uwian. Opo. Panghuli na lamang po, nabanggit ho kasi kanina ni Romina Marasiga, ng spokesperson po ng NDRRMC, na meron ng trend, no, na bumababa ho ang mga casualties, lalo na kapag kaganito hong may bagyo. Ano ho ang assessment niyo rin dyan in terms of, syempre, particularly, sinasabi nila yung mga mangingisda, ay talagang sumusunod na mas ngayon kaysa sa mga nakaraang mga taon? We have been doing this, Connie, for the longest time. Marami tayong mga efforts like pag-warn ng maaga. At bukod doon sa pag-warning, siguro marami na rin mga isda ang natuto na pagka may mga bagyo, hindi na dapat mag-layer talaga. Yung cooperation ng public is number one at hindi kaya to ng gobyerno lamang. Kaya nakikita namin na medyo lessen yung mga casualties. No? Dito sa maritime sector, ginawa natin yung mga gawa natin, pero itong paglubog ng barko ay dahil ito dun sa sama ng panahon at nagpago na nga ito. Kaya lang talagang inabutan pa rin sila. Well, kung may mga lessons na dapat matutuhan pa rin, no, dahil may namatay at may nawawala, we will continue to improve and we will continue to innovate and initiate some efforts para hindi na kahit yung ganitong mga nag-shelter na, hindi na dapat magkaroon pa ng aksidente. Opo, at syempre kaisa po kami dito sa Balitang Hali, na nagdarasal para po na mahanap yung mga 18 pa na nawawala dito po sa paglubog ng barko dyan sa May Batangas. Marami pong salamat sa inyo pong binigay Salamat, sa aming Connie. oras. Salamat. Yan naman po si Commander Armando Balilo ng Philippine Coast Guard.